Hello Virgo, welcome dito sa aking channel, Kapalaran 888. Welcome guys. Alamin natin kung anong messages, vibration, gabay, energy para sa yung lahat. Virgo, ito ay last week ng September 2024. So I hope na makaresonate ka dito, makuha mo yung energy, and makatulong to sa'yo. Okay. So meron ka dito ang unang tatlong baraha. Ang number 26, number 8, 23, 5, 35, or number 8. Dito sa baraha mong ito, Virgo, ang nakikita natin is, siguro may sitwasyon ka sa buhay mo na gusto mong matapos na, especially yung scarcity sa financial. Nakikita natin dito na may mga worries kayo, diba? Worries or regrets regarding money, regarding financial. Tangible things, material things, worldly things, parang ganun. So, nakikita ko sa'yo dito na hindi stable yung estado or status ng iyong financial. And, etong isang barahang to na 26-28, sinasabi na yung iba sa inyo dito is busy sa pag-aaral siguro, sa pagsasaliksik. May kailangan kayong i-revise, so i-review ng mga bagay-bagay. Nakikita natin dito, pwedeng isa kang mag-aaral or isa kang empleyado, gusto mong tumaas yung posisyon mo sa trabaho, or gusto mong makaalis dito sa scarcity na to. Nagre-research ka, pwedeng online, pwedeng nagre-research ka online para sa mga job offer or kung ano pa man. And number 35, nakikita ko sa'yo dito na may posibleng gusto kang tapusin. Diba? May gusto kang ihang gusto mong magpahinga siguro. So, paki-comment sa comment section if meron sa inyo dito na gustong magpahinga sa ginagawa nila. Kasi ito, na 35-8, parang hindi masyadong fulfilling yung ginagawa mo sa ngayon. Like, for example, if may job ka naman, or pwedeng yung ginagawa mo sa ngayon ay hindi siya sapat sa pakiramdam mo. So, nakikita ko siya dito na parang gusto mong ihang muna. Parang gusto mo munang magpahinga or gusto mo munang pag-isipan siguro. So, pwedeng meron sa inyo dito na pag-iisipan mo na yung mga steps and yung mga actions na gagawin bago kayo mag-desisyon. And eto, resonated siya dito. Itong 2 cards na to, parang sinasabi sa'yo na kailangan mo talagang mag-isip. Kailangan mo talagang i-weigh yung mga circumstances para hindi ka magkamali. Okay? Parang ganun. So, hindi mo kailangang maging aggressive sa linggang ito para sa yung mga actions. So, yan. Okay. So, yun. So, eto din is resonated ito sa'yo. Diba? Transformation, pagbabago, yun yung parang minamanifest mo. Or parang siya yung focus mo sa ngayon eh. Pwedeng kasi advance yung reading natin from Monday to Sunday the next week. But, etong transformation is parang yun yung nasa isip mo. Hindi ka masaya sa kung anong nangyayari sa'yo sa ngayon. Gusto mong baguhin. Gusto mong makaalis sa sitwasyon na hindi ka masaya, parang ganun. So, gusto mong mag-transform yung buhay mo, gusto mong maging bago, parang ganun. And spirit guide, sinasabi ng baraha sa'yo dito na you are guided, you are protected ng iyong spiritual helpers, guides, angels, archangels. And nakikita ko sa'yo dito na siguro may namimiss kang kaibigan, or pwedeng kung wala ka pa sigurong commitment, single, or marami kang yung usual na ginagawa mo dati is yung pakikipag met sa kaibigan, yung happy times. Dito sa barang ito, parang sinasabi na yun yung gusto mong balikan, yung masayang
occasion or masayang oras with your friends. And dito din, sinasabi na if mayroong mga issues regarding commitment, friendship, relationship, or family life, parang sinasabi na may magbabago starting this week. Okay? Okay, Virgo. Okay, Hierophant and 10 of Cups. Parang resonated to sa isang zodiac sign din. So, yung first 3 cards mo sa last deck is yung parang, yun, it's parang confirmation siya ng first 3 cards mo, itong 8 of Swords na parang yun nga, stagnant. Yun yung pakiramdam mo eh. Kahit siguro siguro may trabaho ka, may pera ka, may relationship ka, but gusto mong gusto mo ng freedom, parang ganun. Ito, gusto mong makawala sa kung ano man ito na nangyayari sa buhay mo sa ngayon. And yung iba sa inyo dyan, siguro mas gugustuhin nyo siguro na like kung ikaw ay nagtatrabaho sa malayong lugar, malayo sa pamilya mo, siguro sa linggong ito, sa week na to, biglang mo lang may isip. Parang papasok lang sa isip mo na mas gusto kong kasama yung pamilya ko. Kahit walang masyadong kita or walang masyadong financial success, as long as kasama yung family. Okay? So, yon. And yung commitment dito, parang nakikita ko sa'yo dito na may mga kapamilya ka. Kasi source of happiness mo to is your foundation. Na nasa ganitong sitwasyon. Pwedeng hindi ikaw yon yung nasa ganyang sitwasyon. Pwedeng family members or commitment mo siya, asawa, boyfriend, girlfriend. And yung etong sitwasyon na to, sinasabi na parang kailangan nila ng assistance mo, ng tulong mo. And gusto mong ibigay, pero parang hindi mo kaya. Parang ganun. So, medyo balisa. Yun yung nakikita natin dito. Masyadong balisa. Lalo na sa partnership, okay? Sa business, for example, kung may business ka, nakikita natin dito na hindi ka masaya sa kung ano man tong nangyayari sa'yo, okay? Comment down below if you're resonated. But nandito yung transformation, yung Wheel of Fortune, and then transformation dito. So yun na nga, sinasabi ng barahan na siguro sa ngayon, wala ka pang kakayahan na mag-share ng iyong blessings or magbigay ng iyong kung ano man ang kaya mong maibigay. But along the way, 'di ba, yung parang sinasabi, papunta ka na doon eh, 'di ba? So kung masyado kang balisa ngayon and nandito ka sa 8 of Swords, yung parang iniisip mo na wala nang mangyayari sa buhay mo, yung stagnation. Ito yung Emperor, nagsasabi sa'yo na yung lahat ng imbalances sa buhay mo ngayon, yung hindi balanse, ay posibleng magiging balanse yan. Kailangan mo lang ng konting patience or ng paghihintay. Kasi ang nakikita natin dito, masyado kang nakakaramdam ng boring. Nabobore ka na sa araw-araw mong ginagawa. Siguro yun, gusto mong tumulong, or maraming tao yung humihingi sa'yo ng tulong, but parang wala kang kakayahan na tumulong. So, dito sa barahan to, sinasabi, huwag kang mag-alala kasi in siguro 6 months, 10 months, 4 months, or in few months, magkakaroon ka ng pagkakataon para mabalanse kung ano yung imbalances sa'yo sa ngayon. Like, ngayon hindi ka nakakapag-share ng kung anong mayroon ka, financially or emotionally. But, may change na parating. So, yun. If may humingi sa'yo ngayon ng tulong para hindi ka ma-stress, ano mo lang muna, 'di ba? Huwag mong kunin lahat ng energy na ibinabato sa'yo para hindi ka masyadong mabore, ma-stress, or ano pa man. And eto, sinasabi ng bara sa'yo na maraming mga tao sa paligid mo na pwede mong mahinga ng tulong, or pwedeng kung ikaw yung hinihinga nila ng tulong. And if hindi ka makapagbigay sa ngayon, wag mo yun na isipin na
last na yun eh, or pwedeng ultimatum na yun, kasi may parating eh, 'di ba? So hindi mo alam kung ano yung ikot ng mundo. Pwede ngayon nasa ilalim ka, nandito ka na sa number 23, 5 scarcity, pero kung makikita mo naman dito, may transformation, may pagbabago na magaganap sa'yo. Makakalis ka dito sa stagnation, may celebration na parating, may wedding anniversaries, or pwedeng mga commitment, may empowerment, may salary increase, or merong parang tataas yung position mo sa society siguro, and balance, justice, and yun, iikot yung wheel of fortune, pabor sa'yo. Okay? Thank you guys. Bye!